like you, majestic in holiness, awesome in glory, working wonders. You stretch out your right hand, and the earth swallows your enemies. In your unfailing love, you will lead the people you have redeemed. In your strength, you will guide them to your holy dwelling. Pagpalain po na inyo pong patuloy na pagbibigay sa amin ng pagkakataon para buksan at pag-aralan ang inyong pong salita. Alam ko po, Panginoon, ang dahilan kung bakit ang inyong salita ay inyong preserve. No, sa kabila, Panginoon, ang maraming gustong sumira dito. At sa haba ng panahon na ito ay bago na buo, I know, Lord, na meron po ka pong mensahe, meron kang gustong sabihin sa bawat sa amin. Kaya ngayong umagang ito, sa amin pong pag-aaral ng inyong salita. Buksan mo na ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga tainga, marinig namin ang inyong boses, marinig namin ang inyong katuruan, Panginoon. Tulungan mo kami na hindi lang ito basta maunawaan, kundi ito'y gawin din namin, Panginoon, sa aming pong buhay. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makapunta po kayo lahat. Okay. Hello? Okay. Excuse me. Tingnan niyo po itong picture na ito at sabihin niyo po kung ano ang inyong naobserbahan sa picture na to. Ha? Maaliwalas? Ano pa? Ha? Bungi-bungi. Kukunti yung mga dumadalo. Ano pa po? Ano masasabi niyo sa facilities? Ganda, di ba? Ano? Fully furnished, well-furnished, no? Magandang lighting. No? Maganda yung mga upuan, kompleto yung mga songbooks, no? May tagapanguna, no? Pero ang mapapansin natin sa mga attenders ay kakaunti. Ba? At according po sa isang pag-aaral sa Gallup na research, ito po isang agency sa Amerika na nagre-research ng iba-ibang mga statistics. At ang isa sa kanilang mga pinablish last year, or no, 2 years ago, noong July 20, ay kung gaano karami na ang hindi naniniwala sa Diyos. No? Yun ang kanilang ni-research sa Amerika. Again, bakit Amerika lagi ang ating ginagawang halimbawa? Sapagkat ang Amerika po ang kumbaga nagiging example natin sa lahat ng bagay. Lalo na sa mga spiritual na mga bagay. Ano po? Lagi nating pinapanood yan. Ano ang plataforma ng presidente, lalo na sa mga spiritual things. Di po ba? So, dito po, ayon po sa Gallup Research or Agency, ito po ay ni-report ni J.P. Abisilia. Ang sabi niya, noong 2001, 90% daw ng mga Amerikano ay naniniwala sa Diyos. Naniniwalang may Diyos. Ano po? At sumasamba sa Diyos. Pero pagdating daw po ng 2023, bumaba po ito. No? Naging 74% na lang sa population ang naniniwala na may Diyos. No? Marami pa rin yan, pero very significant yung pagbaba. And I do not know kung sa Pilipinas ay meron ding ganyang pagbaba ng numbers. Di po ba? Hindi ko po alam kung dumating sa isip ninyo, no? You were tempted to think that there is no God. Di ba? Lalo na pag marami tayong pagsubok, marami tayong mga problema. Pray tayo ng pray, pero wala namang sagot. Maraming panahon sa buhay ko na nag-iisip ako, may Diyos nga ba talaga? Paano kaya kung totoo yung mga tinuturo ng atheist? No. Pero salamat sa Diyos, sapagkat binigyan niya tayo ng banal na kasulatan. No? Sapagkat ito talaga ang magko-confirm, no? At maging ating mga karanasan, no? Maging ang creation, no? Magko-confirm that there is God. Pero meron pong 10 na
ni-record na excuses ng mga tao para hindi sila maniwala sa Diyos. Pero anim lang ang i-share ko sa inyo ngayong umagang ito. Sapagkat yung apat ay nando na rin sa anim. No? Ang una, no, na excuse daw ng mga tao para hindi maniwala sa Diyos ay God is a control freak. No? Ang Diyos daw ay ano bang tawag dyan? Kinokontrol ka niya? Pinipigilan ka niya? Ano? Bakit nasabing pipigilan? Pinipigilan niya tayo. Kasi tayong mga tao, gusto natin, no, ay kung ano yung magpapasaya sa atin, di ba? Ay yun ang gagawin natin. Kaso, pag binasa mo ang Bible, may do's and don'ts. Di ba? Merong hindi ka dapat gawin at meron kang dapat gawin. At pag hindi mo ginawa yung dapat mong gawin, may mangyayaring masama sa'yo. Mapapahama ka. Di po ba? So yung ayaw ng mga tao, ayaw natin, no, na merong pipigil sa gusto natin. Naalala ko nung nagpunta kami ng Indonesia, meron kaming driver. Hinayaan kong magkaroon kami ng driver kasi right-hand drive doon. No? Hindi pa ako marunong, kumbaga, bukod sa right-hand drive, hindi ko pa alam ang pasikot-sikot doon. No? Kaya may driver, nag-provide yung company ng driver. Napansin ko na naiinis ako. Na passenger lang ako. Naiinis ako. Sabi ko, ba't kaya ako naiinis? Bakit kaya ako parang sinasakal habang ako ay nakaupo sa passenger seat? Na-realize ko na gusto ko akong may hawak ng manibela. Ako nagko-control ng sasakyan. No? Ayoko ng iba. No? Lalo na pagka hindi ko gusto yung style ng pagdadrive. Ang pinakayaw kong driver siguro, ayaw nyo rin to, yung madalas pumreno. Preno ng preno. Nakakalula yun, no? Tapos kung promeno, talagang sagad. Yung talagang mapapasubsub ka. Diba? Sa jeep, inis na inis ako pagka ganyan ng driver. No? So, mga kapatid, ano yun? Nasa taas. Okay, sorry. So, mga kapatid, ayaw natin nung kinokontrol tayo. No? Lalo na sa Amerika, gusto nila may freedom lahat. Di ba? Walang rules. Kaya ayaw nilang maniwala sa Diyos. No? And then, ang pangalawa, God limits people to do what they want. No? Ayaw ng mga tao na limitado lang yung pwede mong gawin. No? Limitado lang yung pwede mong puntahan. Diba? Hindi ka pwede pumunta dyan. No? Magkakasala ka pag pumunta dyan. Pumunta ka dyan. Hindi mo pwedeng i-consider tong taong ito na maging partner mo. Diba? Samantalang ang kalakaran sa mundong ito, kahit sino pwede mong gawing partner, kahit sino pwede mong gawing lover. No? Pero may instruction ng Panginoon kung sino ang dapat mong maging kapartner sa buhay. Diba? Isa lang yun. No? Kaya yung mga tao, ayaw nila na maniwalang may Diyos kasi nalilimitahan sila. Akala nila, pagka nalilimitahan sila, ay hindi natatap yung kanilang potential. Hindi sila nag-grow ng husto. Okay? Ang pangatlo, God is selfish. No? Kasi ang gusto ng Panginoon, siya lang yung mamahalin mo, siya lang yung susundin mo, walang iba. No? Hindi ka gagawa ng ibang gods other than God. At pagka nag-create ka ng ibang God other than God, papaparusahan ka. Kaya accusation ng maraming mga tao, yung God na tinuturo mo, that is He is selfish. At ang God na alam ko, sabi ng iba, hindi siya selfish. No? Okay lang sa kanya kahit anong gawin mo. Kahit kasalanan. Di ba? Ay, hindi tama po yun. No? Hindi yun ang nakalagay sa Biblia. Ito ang dahilan kung bakit ayaw nilang maniwala. Number 4, God cannot prove by science. No? God cannot be proved by science. Hindi talaga ito mapuprove ng science na ang existence ng Panginoon. Kasi ang Panginoon ay invisible. No? Kaya lang,
may mga bagay sa science na pinapaniwalaan natin kahit hindi natin nakikita. No? Tuloy? Si Ronald Reagan, no? Ang sabi niya, pag nakakausap ako ng atheist, ganito ang sasabihin ko sa kanya. Ang sabi niya, aayain ko siya sa isang mamahaling restaurant at o-order kami ng pinakamasarap na menu, no? Na dish, pinakamasarap. At once na ma-appreciate nung atheist yung masarap na pagkain na yun, ang sasabihin ko sa kanya, walang nagluto niyan. Walang nagluto niyan. So, nagtawanan yung mga tao. So, kahit hindi mo nakita kung paano yung niluto, di ba? Kung ano yung sinahog niyan, hindi mo naman alam kung tagaktak ng pawis yung cook at nilagyan ng ano, o kaya nilagyan niya ng laway yun. No? Pero dahil masarap, kain ka lang, naniniwala kang safe yun. Di po ba? So may mga bagay sa mundong ito na kahit hindi mo ma-prove, no, ay naniniwala ka. Pero accusation ng mga tao na hindi naniniwala sa Panginoon, hindi yan ma-prove ng science, yung Diyos. No? And then ang number 5, God is not relevant. Merong isang artistang sabi sa kanya, 21st century na, no? Ang inyong mga utak, no, ay mga ancient pa, no? Ang sabi nung kaya sinabi yun nung mga artista, nung artistang yun, no? Tuloy po. Ay dahil sa good morning. Tuloy po. Kaya sinabi yun nung artista na yun sapagkat batang-bata pa niya, nakikipag-live-in na siya. No? So, question siya ng mga netizens. Ang bata mo pa, nakikipag-live-in ka na. Ang sabi niya, ano ba naman kayo? No? 21st century na. 2020 na. 2022 na. No? Akala nyo, traditional pa rin dapat ang ating dapat gawin. Pero alam nyo kung anong nangyari sa kanya? Naghiwalay din sila. No? At yun nga, lalong pumangit ang image ng tao na yun. So, akala ng maraming mga taong sa oras na ito, sa panahon ito, God is not relevant anymore. That's why, no, they use it as an excuse not to believe in God. Okay? And then, ang pang-anim, God does not answer prayers. Alam niyo po, maraming mga nakausap ako na hindi naniniwala sa Diyos, na ito ang kanilang dahilan. No? Yung nanay ko, nakita ko na naghihingalo na siya. At hinaman ko ang Diyos. Ang sabi ko, kung meron talagang Diyos, pagalingin niya, buhayin niya. No? Ang nanay ko ay namatay siya. Kaya nag-conclude siya, there is no God. Itong 6 na ito, mga kapatid, ay mga excuses ng maraming mga tao para hindi maniwala sa Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayong isang buwang ito, spiritual tune up, no? Let us check our faith, no? Ang ating pong pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Sapagkat sa dami ng mga pagsubok na dumadaan po sa ating pong buhay, no? Sa dami ng mga hamon na ating pong nakakaharap everyday, dumarating ang panahon, parang lumuluwag, no? Lumulubay ang atin pong pananampalataya, ang atin pong pag-asa sa atin pong Panginoon. Kaya yun po, ngayong buwan na ito, nawa, ang ma-develop po sa atin, that our faith will be strengthened again, no? Talagang pagtitibayin natin ang ating pagsampalataya sa atin pong Panginoon. No first Sunday, ang una na dapat nating i-check sa ating pong spiritual na buhay ay yung ating direction. Papunta ba talaga saan tayo? Ano ba ang purpose ng buhay na ito? Di po ba? Nakita po natin na ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang linya na dapat takbuhan. No? Hindi mo pwedeng agawin yung linya ng katabi mo, no, or yung nasa likod mo. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang linya. Okay?
I-check natin kung yung bang direksyon ng buhay natin ay papunta sa gusto ng Diyos na puntahan po natin. Or ito ba ay opposite? Or tayo ba ay naligaw na? Okay? Ang pangalawa, pinag-usapan natin last week, let us strengthen our grip on the Word. No? Marami po ang hindi naniniwala sa Biblia na ito'y salita ng Diyos. No? Pero makita po natin, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral at sa claim ng banal na kasulatan na kung ano siya, makikita po natin ang katotohanan nito. Mga kapatid, napakahalaga that we have a firm grip or a strong grip sa ating pong Biblia, sapagkat wala po tayong pagkukunan ng kahit anong pag-uusapan sa buhay natin at sa church, kundi dito lang sa Biblia. Kaya kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, wala tayong pag-uusapan. No. Walang direksyon ang buhay natin. Lahat po tayo ay maliligaw at lahat po tayo ay mapapahamak. Sapagkat ang salita ng Diyos, no, ito po ang nakakaalam kung ano yung nakaraan natin, ano yung ating pangkasalukuyan, at kung ano yung ating hinaharap. Nakasulat po dito, mga kapatid. Kung wala po ito, wala tayong pagsasaligan. No? Sapagkat lahat ng creation ng tao, yun po ay may limitasyon. Yun po ay may weakness. No? May flaws. Pero ang salita po ng Diyos, it is pure, it is perfect. Kaya mga kapatid, kung nagpaplano tayo ng magandang buhay, ng maayos na buhay, let us study the Word of God. Yan po ang atin pong pinag-usapan last week. At ngayon pong umaga, pinamagatan ko po ang ating mensahe, the God we worship. The God we worship. Mga kapatid, napakahalaga na kilala natin kung sino ang Diyos na atin pong sinasamba. Sapagkat kahit saan kayong bansa pumunta, no po, may iba-iba silang mga Diyos na sinasamba. Even in our country, no, iba-iba ang Diyos na sinasamba. At sa Biblia, ano po, itinuturo ng kanyang salita kung sino ang Diyos na dapat mong sambahin. Kung babalikan po natin itong Exodus chapter 15, ito po ay isang awit, no? Ito pa lang si Moses at si Miriam ay songwriter at saka singer din, ano? At ang haba, no? Ang haba ng kanilang kanta, no? 21 verses. Okay? Ini-imagine ko ano kayang tono nito, no? Hinahanap ko kung merong nakaalam kung ano ang tono nito. Pero palagay ko ay wala nang nakapag-record. Kasi walang recorder naman nun. Di ba? So, ang na-record lang, ang pinasulat lang ng Panginoon ay yung lyrics nito. At bakit po ito na-compose or nasulat ni Moses? Katatapos lang po nila na tumawid sa Red Sea nito. No? Katatapos lang nila na ma-experience kung hindi ito ang one of the greatest miracle that ever happened in the world, no? Sapagkat ang 1.2 million people crossed, no, sa Red Sea. Okay? Paano hinati ng Panginoon yung dagat? Okay? Gumawa ng daan ng Panginoon sa gitna ng dagat, no? Tuyong daan, no? Walang nabasa sa pagdaan nila doon. At yun po ay nakamangha-mangha. No? Siguro kung ngayon nangyari yan, ay talagang sabog ang social media, no? Iba-ibang angle, no? At manghang-mangha lahat ng mga tao. Pero that time, no, pinatunayan ng Panginoon na ang Diyos, no, ang dapat sambahin. Hindi yung mga Diyos-Diyosan na kanilang natutunang sambahin sa Egypt, no? Merong iisa lang Diyos na dapat sambahin. At yun nga, nung nakalampas sila, tapos yung mga Egyptians or Egyptian soldiers na humabol sa kanila, no? Hinayaan muna ng Panginoon na umabot sila sa gitna ng dagat, tapos saka ginawa ng Panginoon na isara ulit. Kaya nalunod sila, namatay sila, at naligtas ang mga Israelites. Kaya talagang
lundagan sila sa tuwa. No? At kahit si Moses, kahit si Miriam, yung kanyang kapatid, ay tuwang-tuwa. No? Kasi napaka-imposible. Ang sabi nga, ang tawag dito ay the great escape or the greatest escape. No? Ang pinaka matinding pagtakas. No? Kasi wala talagang wala kang chance na makatakas. No? Imagine, ang nasa likuran mo ay mga soldiers, Egyptian soldiers, na ito pong mga soldiers ng Egypt, hindi po itong mga ito patpatin, no? Well-trained itong mga ito. Trained silang pumatay, no? Makipaglaban. Okay? Tapos, ang nasa harapan nila ay dagat. Na itong dagat na ito ay hindi mababaw na dagat. May nag-research po kung gaano kalalim ito. No? Napakalalim. Kaya imposible talaga na makakatakas ka. But God made a way. Nakakamangha po ng ginawa ng Panginoon. Alam niyo po, sa buhay natin, na may times na sa likod natin may mga Egyptian soldiers din. Tapos sa harap natin merong Red Sea. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. May na-experience na po ba kayong ganong sitwasyon? Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung saan ako hihingi ng tulong. Di ba? Na para bang nalulunod ka na. No? Ako po, pagka ganun, nasisira talaga ang tiyan ko. No? Nai-stress talaga ako pagka hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang nangyari po dito, they cried to the Lord, Lord, help us. Anong gagawin namin? And God did the impossible. Sa mga panahon po na imposible ang sitwasyon, ang tangi lang paraan para tayo po ay makaligtas is to call on God. No? Ipagpasa Diyos ang lahat ng bagay. At many times, sa akin pong karanasan at sa mga narinig kong mga patotoo, pag binanggit mo na yung Lord, bahala ka na. No? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ubus na ang aking karunungan. No? Hindi sapat ang aking kasanayan para malampasan ang problemang ito. Bahala ka na, Lord. Alam niyo po ba, madalas doon kumikilos ang Panginoon. Doon ipapakita niya yung paraan na hindi mo naisip. No? At hindi mo kailanman maiisip. Ang sabi sa Jeremiah chapter 33 verse 3, Call unto me, and I will answer thee, and show the great and mighty things which you do not know. Ganun lagi ang Panginoon. Ang paraan niya ay iba. Mas maganda, no, kaysa sa paraan po natin. So mga kapatid, napakahalaga na makilala natin ang Diyos na dapat nating sambahin. At salamat sa Diyos sapagkat sa umagang ito, itong salita ng Diyos ay ibinigay niya sa atin to introduce Himself to us. Gusto niyang makilala natin siya, mga kapatid. At gusto niya na sa pagsamba natin sa Kanya, mas maging meaningful, no? Mas maging totoo ang ating pagsamba because we know Him. Okay? So, meron po tayong makikita na dito po sa Exodus chapter 15 verse 11, may makikita tayong tatlong dahilan bakit dapat nating sambahin ang Diyos na ito ng Israel. No? Ang sabi dito, Who among the gods is like you, Lord? Who is like you? Majestic in holiness, awesome in glory, working wonders. Okay? Bakit po dapat makilala natin at dapat nating sambahin, no, ang Diyos na meron tayo ngayon? Una, based on that verse, tatlong dahilan, because of who He is. No? Dahil sa kung sino siya. Ngayong umaga, mga kapatid, gaano mo kakilala ang Diyos? Gaano mo kakilala ang Diyos na iyong sinasamba? No? Malalim ba ang iyong pagkakilala sa Kanya? Tandaan niyo ito, mga kapatid, makikilala lang natin siya if we will keep on studying the Word of God. Kung sa umagang ito, iniisip mo na, sapat na yung pastor, yung nalaman ko, yung natutunan ko. Sapat na yung 10 verse na memorize ko. No? Okay na yun. Solved na ako. Parang ganito ang sinasabi mo. No? Sapat na sa akin ang isang beses kumain sa isang araw. Lalaki na ako.
titibay na ang aking titibay na ang aking mga buto, no? Lalaki na yung aking mga muscles once a day. Tama ba 'yon? Okay ba 'yon? 'Di ba? Mas gusto natin na madagdagan pa, no? Lalo na pag nakikilala mo ang isang tao, no? O ang isang tao, lalo na pagka yung minamahal mo, hindi enough yung 1 hour, hindi enough yung 2 hours. 'Di ba? Talagang habang nakikipag-communicate ka, pahaba ng pahaba. So, ang una na makita nating dahilan kung bakit dapat po na sambahin natin ang Panginoon, because of who He is. Okay? Makita natin dun po sa ating talata na binasa kanina, no? Holiness, sabi dito, sa verse 13, verse 11 pala, majestic in holiness. Ang ibig sabihin po nung majestic in holiness, He is a powerful and pure God. No? Majestic in holiness. Kung titingnan po natin, ito sabi niya, majestic in holiness. Gusto kong tingnan niyo po ito. Nababasa niyo ba? Hindi masyado. No? Pero gusto ko pong ipakita ito. Alam niyo po, bago lumabas ang Israelites sa Egypt, sila po ay nabihag sa Egypt ng 400 years. So yung kultura, yung paniniwala ng Egypt ay na-adapt na nila. So sa Egypt po, kung i-research ninyo, merong more than 2,000 gods. Dami nun, ano? Parang paano ko kaya ma-memorize yun? No? Iba-iba ang kanilang mga roles, yung mga gods na yun. Dito, doon po sa paglabas, bago lumabas ang mga Israelites sa Egypt, nagpadala ang Panginoon ng 10 salot. At yung 10 salot na yun is to prove that their gods are no match, no, against the God of Israel. Ang unang salot na pinadala ng Panginoon, yung water turned to blood, yung Nile River, no? Sabi ng Panginoon kay Moses, ituro mo yung yung tungkod mo diyan sa Nile River at yan ay magiging dugo. At naging dugo nga. Meron palang God ang mga Egypt ng Nile River. Si Num, si Hapi, at si Osiris, no? Guardian of rivers, spirit of Nile, and Nile was his bloodstream. So yun yung God ng Egypt, God ng ilog na yun. 3 ang gods. Pero nung tinuro ni Moses yung tungkod niya, naging dugo yung river. Ano po ang gustong sabihin ng Panginoon doon kay Pharaoh? Hindi ka kaya pagtanggol ng 3 Diyos mo compared sa akin or against me. Pagka sinabi ko na magkaroon ng ganyan sa ilog na yan, mangyayari. Hindi mo yan pwedeng pigilan. Okay? And then yung pangalawang salot ay yung mga palaka. Imagine, ang daming palaka. Nakakita na ba kayo ng sangkatutak na palaka? No. Nakakadiri yun, ano? Pero alam nyo ba, si Hapi at saka si Hek, frog goddess to Egypt, both related to fertility. No? Ito pa lang si Hapi at si Hek, no? God of fertility, na ang kanilang image ay palaka. Okay? So, nung nagpadala ang Panginoon ng maraming palaka na hindi mapigilan nitong mga Egyptians, pinapakita ng Panginoon na yung inyong Diyos na yan is no match against me. No? Hindi mo pwedeng kontrolin o hindi mo pwedeng sabihin sa mga palakang yan, kung yan ay inyong Diyos na, please naman, tumigil na kayo, umalis na kayo. Nakuha niyo po ako? No? And then, ito pang sunod, yung mga lies, mga kuto, si Seb, the earth god of Egypt. Okay? Kasi yung kuto galing sa alabok. So, pwede lang tawagan si Seb na patigilin itong mga kutong ito.
Pero, hindi nila nagawa. No? Nung sinabi ng Panginoon, magkaroon ng salot ng mga kuto, walang nakapigil. And then, yung flies, mga langaw, no? Si Watchit, no? The fly god of Egypt. Imagine, meron silang Diyos ng mga langaw. Pero, again, itong Diyos na ito, hindi napigilan. And then, ang pangatlo, disease on the cattle, on cattle. So, nagkaroon ng, ano ba yung sakit ngayon ng mga baboy? No? Foot and mouth disease. Di ba? So, hindi ko alam kung ano sa mga baka ang mga sakit. Pero nagkaroon ng sakit. Sino ang Diyos ng mga bulls and cows? Si Ptah, Hathor, Nebes, and Ammon. 4 yung gods. Pero, hindi nila napigilan itong gods na to. Yung salot na pinadala ng Panginoon. Okay? And then, boils, hail, locust, darkness, and death of firstborn. Ito po yung mga gods nila, no? Ito. Yan. Ang dami. Pero hindi napigilan ng gods of Egypt ang God of Israel. No? So, mga kapatid, ito po ang gusto ko pong makita natin ngayong umaga. The God that we worship is powerful and pure. Ang sabi po sa Psalm 135 verse 5, basahin nga po natin. Ready? Begin. I know that the Lord is great, that our Lord is greater than all gods. So mga kapatid, ito po, no, itong sinasamba natin, He is greater than some gods, many gods. Ang sabi dyan, all. Lahat ng tinuturing mo, inaakala mo, at kinikilala mong Diyos, kung hindi yan ang Diyos ng Biblia, those are weak. No. Ang Diyos ng Biblia, ang Diyos ng Israel, is greater than all gods. At yan po ang ating sinasamba. He is greater than all. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4, basahin nga po natin. Ready? Begin. So then, about eating food sacrificed to idols, we know that an idol is nothing at all in the world, and that there is no God but one. So, sabi dito ni Apostol Pablo, ang idol, ang mga imahen, it is nothing. No? Wala itong kwenta at all in the world. Okay? There is no God but one. Meron lamang iisang Diyos. At yan po ay ang Diyos ng Israel. Yan po ang Diyos na atin pong sinasamba. Okay? Next, ang sabi sa Isaiah chapter 43, verses 10 to 11, You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me, and understand that I am He. Before me, no God was formed, nor will there be one after me. Even I, am the Lord, and apart from me, there is no Savior. So, sabi po ng Isaiah chapter 43, sabi dito, itong highlighted, Before me, no God was formed, nor will there be one after me. So, nag-iisa lang talagang Diyos ang Panginoon. Sino itong 2,000 Diyos na sinasamba ng mga Egyptians? Alam niyo kung tatanungin niyo sila, i-interview niyo sila, those are mystics. No, mystical. Ano ibig sabihin? Mga kathang-isip lamang. No? Naisip nila na, uy, ang ganda ng araw na to ah. Ang ganda ng araw. Siguro Diyos ito. Di ba? Kaya maraming sumasamba sa araw. Nakita nila na ang buwan ay napakaganda. Nakakamangha. Siguro Diyos ito. Sinamba. So, ganun po ang nangyari sa mga tao. Bakit po naiisip ng mga taong yon? That is the effect of sin in our lives. No? Ang epekto po ng kasalanan sa atin ay ilayo tayo sa tunay na Diyos. Mag-create ng another God. At ito po mapapansin ninyo sa mga gods ngayon. God that we can control. God that cannot control us. Okay niyo ako? Sapagkat kung titingnan natin, susundin natin, no, ang Diyos ng Israel, siya ang nagbibigay ng instruction kung saan tayo dapat pumunta at hindi dapat pumunta. Ano ang dapat nating gawin at dapat nating hindi gawin. Okay? Pero ito po, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon,
Wala kayong Diyos na kikilalanin kundi ako lang. Sapagkat walang Diyos na nauna sa akin at walang Diyos na susunod pa kaysa sa akin. At ang sabi dito sa verse 11, apart from me, there is no Savior. No? Maliban sa akin, walang ibang tagapagligtas. Walang magliligtas sa atin, kundi Diyos lang. No? Kahit na tayo po ay napakalakas, no? Kahit na tayo po ay financially secured, okay? Hindi po natin pwedeng asahan yung mga bagay na yun. Diyos lamang ang makakapagligtas po sa atin. Kahit na yung ating sinasamahan ay well-organized, no? Well-led, ang Diyos pa rin po ang makakapagligtas sa atin. Sapagkat ang sabi dito, there is no Savior than me. Kaya mga kapatid, ito po ang gustong makita ng Panginoon, ng mga Israelites, no, sa Panginoon. Nung kinanta ito ni Moses, itong awiting ito, that they will worship this God who is powerful and pure. Okay? Ang sabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 28, there you will worship man-made gods of wood and stone which cannot see or hear or eat or smell. Ito pong talatang ito ay paalaala ng Panginoon sa mga Israelites sapagkat during this time, no, sa Deuteronomy, 11 days na lang makakarating na sila sa Promised Land. At pinalalahanan sila ng Panginoon. Pagpunta nyo dyan, pagpasok nyo sa Promised Land, meron kayong makikita na mga Diyos-Diyosan na yari sa kahoy at bato. Pero, tandaan nyo ito. Sabi nga, the moment you worship them, yung inyong sinasamba cannot see or hear or eat or smell. No? Walang pakiramdam yan. Ang ibig sabihin, walang maitutulong yan sa inyo. Okay? Kaya, ang pagsamba sa mga yan ay aksaya lang ng panahon. Ano? Aksaya lang ng lakas. You worship me. No? Ang Diyos na hindi nakikita. No? Sapagkat, doon po natin ma-exercise ang ating pong pananampalataya. Okay po? So, ito po, last, ang gusto kong makita natin. Bakit mahalaga na makilala natin ang Diyos as powerful and pure? Okay? Sapagkat ang sabi dito, do you not know, have you not heard, the Lord is everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Itong highlighted po, He will not grow tired and weary. Mga kapatid, the reason why we need to know, we need to learn, no, this God who is powerful and pure, because He will not grow weary and tired dealing with us. Hindi po siya mapapagod, hindi siya manghihina na tulungan tayo. No, na iligtas tayo. Kahit na madalas sa buhay natin, matitigas ang ulo natin. Kahit na madalas sa buhay natin, sinusuway lagi natin siya. But He will never be tired and weary. Helping us, no, saving us. No? Sabi nga ni Mike Enriquez, ano yung sinasabi niya? Hindi ko kayo tatantanan. Hindi tayo tatantanan ng Panginoon, mga kapatid. Lumayo ka man, magpakalayo ka man, hindi mo man siya kilalanin, the Lord will always reach you out. No? Hahabulin ka niya. Ipapakita niya that God is the right God na dapat mong sambahin. Okay? So, salamat sa Panginoon sapagkat itong Diyos na ito, no, na dapat nating sambahin, He is powerful and pure. Ang pangalawa, who He is powerful and pure, He is praiseworthy. No? Kung babalikan natin ito, awesome in glory. Okay? Awesome in glory. Nakakamangha ang kanyang kaluwalhatian. Na ang ibig sabihin po nun, kung meron kang dapat purihin, sambahin, ito ay ang Diyos ng Israel. No? Kung may Diyos na dapat kang paglaanan ng oras mo, ng lakas mo, at ng resources mo, it is the God of Israel. No?
Because He is awesome in His glory. Nakakamangha. At kaya po sinabi ito ni Moses, sinulat ito ni Moses, sapagkat nakita niya yung kapangyarihan ng Panginoon nung hinati niya yung Red Sea. Nung nag-cross sila at nakaligtas sila. At namatay yung mga Egyptian soldiers na humahabol sa kanila. God is awesome. Dapat siyang purihin. Mga kapatid, gusto ko pong mag-reflect tayo ngayong umaga. Ilan na yung mga montik-monti ka na, na sitwasyon sa buhay natin na tayo ay napahamak. But God saved us. But God saved us. Ano ang inyong naging reaction after that? Ang galing ko. Buti na lang. Alam ko to. Ganun po kaya. Sina Moses and the 1.2 million Israelites, they praise God. Because God is praiseworthy. Karapat-dapat na purihin ng Panginoon sapagkat nakakamangha ang kanyang pagkilos. Mga kapatid, kung atin lang oobserbahan kung paano kumilos ang Diyos sa atin, it is awesome. Nakakamangha. Kaya dapat pasalamatan natin siya, purihin natin siya. Sana hindi tayo magtipid sa pagpupuri sa Kanya. Hindi tayo mahiya sa pagpapasalamat sa atin pong Panginoon. Ang sabi sa 1 Chronicles chapter 16 verse 25, basahin nga po natin. Ready? Begin. For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. Okay? Yan po ang sabi ni King David. Si Haring David, kung babasahin nyo ang kanyang mga sinulat, kaya ang Panginoon ay napakalapit sa kanya. Kahit na siya ay nagkakamali. Sapagkat sagana si Haring David sa pagpupuri at pagpapasalamat sa atin pong Panginoon. Kailan niyo huling pinasalamatan ang Panginoon? When was the last time we really praise Him, thank Him, sa kabutihan niya sa buhay po natin? Sometimes ang lumalaki sa ating mga mata ay yung mga obstacles, di po ba? Yung mga problema, ang laki nun sa atin po mga mata. Nalilimutan natin na tingnan ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa akin po pag-share ng gospel, lagi ko pong sinasabi ito, na para maligtas tayo, kailangan humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pero may mga tao po ako na nakausap, ang sabi nila, Pastor, hindi na ako pwedeng, hindi na ako kaya patawarin ng Panginoon. Sabi ko, bakit? Ang laki ng kasalanan na nagawa ko. Sabi ko, gaano kalaki ang kasalanan na nagawa mo? Hindi ko po alam, basta marami, malaki. Sa tingin mo, kasi laki yan ng barko. Siguro ganun kalaki. Malaki nga, sabi kong ganun. Pero gaano kaya kalaki yang barkong yan, i-compared mo sa karagatan? Gaano kalaki yan? Nasabi ko sa kanya, ang pagpapatawad ng Panginoon ay kasing laki ng karagatan. Kaya kahit gaano kalaki, kahit gaano karami, kahit na ramdam mo na parang hindi ka napapatawarin ng Panginoon, God can forgive you as long as you confess it. Ihingi mo yan ng tawad. Sapagkat ang kapatawaran ng Panginoon ay kasing lawak ng karagatan. Kayang-kaya kanyang patawarin. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, dapat purihin natin, pasalamatan natin ang Panginoon. Sapagkat ang kanyang kabutihan sa atin ay nakakabangha. Ang kanyang kaluwalhatian ay hindi natin kayang ipaliwanag. Dapat po na siya ay ating purihin. Ang sabi sa Revelation chapter 5 verse 13, Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them saying, To Him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever. It is interesting na ito pong 1 Chronicles chapter 16 verse 25 ay 366 years after Moses experienced yung pagtawid sa Red Sea.
No, bago po nasulat itong 1 Chronicles 16:25 ni David. Ang ibig sabihin, 366 years ago, nakakamangha ang Panginoon. No? Pagdating kay David, nakakamangha pa rin ang Panginoon. And after 1,000 years, no po, nung nasulat itong Revelation 5:13, after 1,000 years nitong 1 Chronicles, no? Ganun pa rin ang pagpupuri sa Panginoon. At ito po ay prophetic. Ang ibig pong sabihin, sa muling pagbabalik ng Panginoon. No po? Pagka tayong lahat na tumanggap sa Panginoon, no, isinuko natin ang buhay natin sa Kanya, ay kinuha na tayo ng Panginoon. Ito po ang sama-sama. No? Ang sabi diyan, every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them, saying, to Him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever. Walang lalabas sa bibig natin, kundi pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati sa atin pong Panginoon. Yun po ang ating magiging trabaho daw doon, pagpunta natin sa langit. To praise and thank the Lord. Sapagkat ito po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo create ng Panginoon. To praise Him. No? Kaya again, ang tanong ko sa inyo, when was the last time you praised the Lord? Saan nyo ginagamit ang inyong mga boses? No? Ano ang ating mga binabanggit? Ano po ang mga lumalabas sa atin pong bibig? Sa kahit anong sitwasyon ng buhay po natin. May mga tao na minumura ang Diyos. Di ba? Pag nanonood kayo ng movie, grabe. No? Mga hindi mo masikmurang mga pagmumura. Pero alam nyo ba, time will come. Time will come. Lahat ng mga nilalang, kahit yung mga against, kahit hindi yung mga naniniwala, they will praise the Lord. And they will praise the Lord not only for 100 years, not only for 1,000 years, but forever. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, mag-practice na tayo. Ha? Matagal-tagal yung pagpupuri natin forever. No? Kaya sa ating pag-aawitan, pagpapasalamat sa Panginoon, let's give our best. Sabi nga ng aking teacher sa music, practice na yan. No? Yung pagkanta ninyo, practice na yan ang gagawin natin sa langit. No? Sapagkat kakanta tayo, no? Wala tayong pwedeng gawin doon, kundi kumanta. Ito nga si Moses, nung makita niya ang kapangyarihan ng Panginoon, no? Hindi natin alam na composer pala to si Moses. Singer pala siya. Talagang, totoo ito, no? Pag nakita mo ang blessing ng Panginoon, kahit sintonado ka, mapapakanta ka talaga. No? Makakasulat ka ng awitin. Because, yan ang dahilan kung bakit meron tayong Diyos. No? Yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Panginoon to praise Him. Are you praising Him? No. Are you ready to praise Him? No. Let's keep on praising Him. Because He is praiseworthy. He is worthy of our praise. Okay? So, yun po ang pangalawa na pagpapakita kung sino ang Panginoon. Una, He is powerful and pure. He is praiseworthy. And pangatlo, because He is performing miracles after miracles. No? Ang Panginoon, hindi siya nagsasawa at walang limit ang kanyang pag-perform ng himala. Di po ba? Ang sabi sa Isaiah chapter 29 verse 14, therefore once more I will astound these people with wonder upon wonder. The wisdom of the wise will perish, the intelligence of the intelligent will vanish. Okay, ganito po ang magiging epekto ng himala ng Panginoon na lagi niyang gagawin. The wisdom of the wise will perish. Ano po ang ibig sabihin niya dyan? Hindi ito kayang ipaliwanag ng marurunong na mga tao. Mauubusan sila ng rason para ipaliwanag ito. Mauubusan sila ng salita para explain ang kamanghamanghang himala ng Panginoon. The intelligence of the intelligent will vanish. Magiging mangmang tayong lahat pag nakita natin ang himala ng Panginoon na hindi niya planong itigil, no? Kundi lagi niyang ipapakita
sa bawat isa sa atin. Sometimes, hindi natin nakikita yung himala sapagkat kung saan-saan tayo nakatingin. Diba? Naapektuhan tayo ng, yun nga po, mga pagsubok, no? Yung mga pressures na na-experience natin everyday. Pero kung ililista lang natin yung mga miracles ng Panginoon na ginagawa niya sa atin everyday, mamamangha po tayong lahat. No? And we will not stop praising Him, no? Habang tayo po ay nabubuhay. This God na atin pong sasambahin, no? He is powerful and pure. No? At makikita po natin, He is praiseworthy. At ang isa pa, ano po, He performs miracle after miracles. Ano po? Ang sabi dito, sa verse 12, you stretch out your right hand, and the earth swallows your enemies. Okay, ang context po nito, ito nga pong, nung sila po ay nasa wilderness, at nasa harap na nila yung Red Sea, nasa likod nila yung Egyptian soldiers. No? So, ang sabi ng Panginoon kay Moses, you stretch your hand, no, with your staff, at mahahati ang dagat, makakadaan kayo. Tapos itong mga kalaban nyo ay lalamunin ng dagat, mamamatay sila. Okay, ito po yung context nitong verse 12. Makita po natin ang pangalawang dahilan kung bakit dapat nating sambahin ang Diyos ng Israel. Hindi lamang because of who He is, but what He has done. Ano ang kanyang ginawa? Okay? Ang una niyang ginawa, no, sabi dito, you stretch out your right hand. Hindi po nag-unat ang Panginoon dyan. No? Hindi dahil sa ngalay na siya, nag-unat siya. May tatlo siyang ginawa kung bakit niya inunat yung kanyang kamay during this time. At meron din tatlong gagawin ng Panginoon sa atin kung kaya't iuunat niya yung kanyang kamay. No? Of course, ang Panginoon po ay spirito, wala siyang physical form. Bakit po sinabi dito na He stretched out your right hand? No? Inilarawan lang ang Panginoon na at saka bakit right hand? Sapagkat yung right hand, maliban sa may sino kaliwete dito? Left-handed. No. Ang ibig sabihin ng right hand, pagka nakalagay sa Bible, ito yung strong hand mo. Dominant hand mo. Diba? Mas marami ang orthodox ba ang tawag yan? Ano, yung kanan ang ginagamit. No? Mas malakas. At ito ang ginamit dito, no, ni Moses, right hand. So may tatlo na dahilan bakit ini-stretch ng Panginoon ang kanyang hand sa mga Israelites at bakit ini-stretch ng Panginoon ang kanyang strong hand sa atin. Ang una, it's for protection. No? God protected the Israelites. Di ba? Malapit na silang abutan ng mga Egyptian soldiers. No? Tapos, kung tatakas sila sa tubig, malulunod sila. So, God stretched His hand and parted the waters. At sila ay nakatawid. And then God stretched again His hand na yung kanilang mga kalaban kinain ng tubig. Nakaligtas po sila. Bakit ginawa ng Panginoon yun? To protect them. Mga kapatid, alam nyo ba na maraming beses sa buhay natin na pinuprotektahan tayo ng Panginoon? Ako po sa aking pagdadrive, ay marami akong nakakasabay. No? Nakakasabay na natatanggalan ng gulong. No? Buti lang hindi siya bumaligtad na ganun. Pero, nagdadrive kami sa SLEX, yung isang L300, kasabay namin, biglang natanggal yung gulong. Buti na lang, tumabilang, ang tawag dito, tumumbalas siya konti. Tapos naipreno niya. Ang ini-imagine ko nun, pwedeng umikot-ikot ito, tapos nabangga namin, o napahamak din kami. Hindi po ba? Bakit hindi po nangyari yun? God protected us. Nung first time ko pong mag-drive pamula Taguig hanggang San Pablo, pagbalik namin, maulan. No? So, lakas ng ulan. Pagka sa SLEX, malakas ang ulan. Nung ko lang na-experience yun na nag-hazard ang mga sasakyan. So, nag-hazard din ako. Hindi ko naman alam kung bakit. No? Kaso, ano talaga yun,
Zero visibility. Sabi ko, naku, paano kaya ito? Biglang may tumigil sa harap namin. Na, S-Lex yun. Di ba? Dapat mabilis. Buti na lang naiwas kong ganun. No? Yung manibela, nakaiwas talaga kaming ganyan. Kasi, kung hindi ko siya naiwas, sapul talaga yun. Wasak talaga yung kotse. Kasi ang bilis. Bakit hindi nangyari yun, mga kapatid? God protected us. I'm sure meron kayong mga kwento. Meron pa rin kayong kwento ng mga life and death experiences. Na montik-monti ka na rin kayo. Pero why are you here? Because God protected you. Okay? When He stretched out His hand. And God will continue to protect us. Ano po? Pero hindi naman ibig sabihin ng protection ng Panginoon ay na lang tayo. Yung huhuramentado na lang tayo. Hindi na natin iingatan ang ating mga sarili. Di ba? Kundi sa pag-iingat natin, sa pagsunod natin sa Panginoon, the Lord will protect us. Second, the Lord has preserved these Israelites. Preserve niya yung kanilang buhay. That time, that day, sa pag-cross nila sa Red Sea, walang namatay, walang nahuli. No? Walang nasugatan during that time. Lahat sila ay maluwalhati na nakatawid. Okay? Walang naiwan doon sa gitna. Walang nakasama ng mga Egyptian soldiers na namatay. Lahat sila ay naligtas. God preserved their lives. Po. Iningatan ng Panginoon ang kanilang mga buhay. And again, sa buhay po natin ngayon, kaya tayo malalakas ngayon. No? Bagamat yung iba siguro sa atin may ubot-sipon because of the weather. Pero, wala tayong yung matinding karamdaman at yung mga life and death na mga sakit. No? Why? Because God is preserving our lives. At ito po ang na-realize ko. Pagka pinipreserve ng Panginoon ang buhay ng isang tao, may mission. May ipinapagawa ang Panginoon sa kanya. Kasi kung tapos na ang mission mo sa mundong ito, yun na, kukunin ka na niya. Hindi na niya papahabain pa ang iyong buhay. Kaya, alam niyo po, may mga tao na nitong mga nagdaang araw, may mga kakilala kami, malapit sa puso namin, na kinuha na ng Panginoon. Yung isa ay, yun nga, kakilala namin sa isa sa mga members namin sa San Pablo, 20 years old lang siya. Walang sakit. No? Bigla na lang sumakit ang dibdib niya nung gabi. After an hour, nawala na siya. 20 years old. Then, yung isa kong kaibigan na pastor, magbe-birthday siya na next week. Pero last week, kinuha na siya ng Panginoon. No? Sabi ko, sana pinaabot man lang sana ng sa birthday niya. Diba? Pero bakit natapos na yung kanilang mga buhay? Tapos na ang mga mission nila eh. No? Hanggang dun lang talaga sila. No? Pero mga kapatid, ngayon pong umaga, ang dahilan kung bakit naandito tayo hanggang ngayon. No? Sapagkat may ipapagawa pa sa atin ang Panginoon. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. May gagawin pa tayo. Kaya, the Lord is preserving our lives. The Lord preserved the lives of the Israelites. And then, ang panghuli, makita natin dito, bakit in-stretch ng Panginoon ang kamay niya? Ano ang ginawa niya? He provided for all His needs. He provided an escape. And He provided every need na meron po sila during their 40 years journey sa wilderness. At ganun din po sa atin, mga kapatid. The Lord will always stretch His hand, His right hand, every time we have a need. Ano ang pangangailangan mo ngayon? Ano yung matinding kailangan mo ngayon? You call on God. No? Tumawag ka sa Panginoon because He will stretch His hand to provide your needs.
I'm sure marami kayong kwento, may kikwento, kung paano prinubide ng Panginoon ang ating po mga kailangan. Di po ba? Ang dahilan ulit kung bakit naandito nga tayo ngayon, maganda ang suot natin, no? Wala siguro ditong malnourished, no? Dahil walang makain. Kaya tayo nakakakain 3 times a day or yung iba more than 3 times pa. Because God is providing our needs. Alam niyo po, 3 years ago, sabi nung asawa ko sa akin, buksan mo yung iyong cabinet at tingnan mo kung ano yung pwedeng ipamigay. Alam niyo po, bago sa akin yung word na yun. Hanapin mo kung ano yung ipapamigay mo. Kasi dati, konti lang ang damit ko. No? Siguro 2 bag lang ang damit ko. Lahat na yun. Tawag dito, yung pang Sunday, no? Pang araw-araw, pang laro, 2 bag lang yun. No? Pero ngayon, isang cabinet na at mamimigay na ako ngayon kasi hindi ko na siya masuot dahil ang dami ko ng damit. No? Hindi sa pinagmamalaki ko na marami akong damit. But what I'm saying is, God provided my needs. So, ganun din siguro kayo mga kapatid. No? Pag tinignan nyo siguro mga cabinets ninyo, pag tinignan ninyo ang inyong mga gamit sa bahay, no? At ikumpara nyo 10 years ago or 15 years ago, pakita po natin yung blessing ng Panginoon. The Lord will always provide for our needs. Kaya mga kapatid, let us worship this God because He will always provide our needs. Okay? And then ang panghuli, okay, bago po yun, sabi sa Isaiah 43 verses 10 to 11, yun nga po, before me no God was formed, nor will there be one after me. Even I am the Lord, and apart from me, there is no Savior. Wala pong tayong makikita, no? Na Diyos nagagawa ng magpuprotect sa atin, no? Magpipreserve ng atin pong buhay, at magpuprovide ng atin pong mga pangailangan. Walang ibang Diyos, kundi ang Diyos lang. Sapagkat sabi niya, there is no Savior other than me. Kaya mga kapatid, nawa mas maging matibay at maging matatag ang atin pong pagsampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, kung aalalahanin natin ang Kanyang ginawa at gagawin pa sa buhay natin, talagang wala tayong pwedeng ibang gawin kundi to worship our God. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 8 verses 2 to 5, dito po sa verse 3, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Imagine that. Sa 40 taon na paglalakad, no, hindi po sila sumakay sa kabayo, hindi po sila sumakay sa karwahe sa 40 years na paikot-ikot nila sa wilderness. Ang sabi ng Panginoon, your clothes did not wear out and your feet did not swell during these 40 years. Yung damit ninyo ay hindi naluma at yung inyong mga damit ay hindi nasira. At yung inyong mga paa ay hindi namaga. No? Hindi sumakit sa inyong paglalakad. Why? Because of God's stretched arm. No. He protected, He preserved, and He provided for these Israelites. And yan din po ang gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay, so ang panghuli, ang sabi dito, in your unfailing love, you will lead the people you have redeemed. In your strength, you will guide them to your holy dwelling. Ang pangatlo, where He will bring us. No? We need to know kung sino ang Diyos na atin pong sinasamba. Because of who He is, what He has done, and where He will bring us. Ang sabi dito sa talata na atin pong
binasa, the Lord will bring us to a holy dwelling. No? Sa isang banal na tirahan. Okay? At sa atin ngayon, dadalhin tayo ng Panginoon sa langit. When we obey, when we trust the Lord, no, with our lives, tayo po ay dadalhin ng Panginoon sa kalangitan. No? Kung atin pong isusuko ang ating buhay sa ating pong Panginoon, tatanggapin natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas. Ito ang kanyang pangako. No? He will lead us to a holy dwelling. Mga kapatid, dito sa talatang ito, may dalawang paraan na gagawin ng Panginoon to bring us to a holy dwelling, to the holy dwelling. Ano po yun? Una, He will lovingly lead us, and then He will lovingly guide us. Okay? Anong ibig sabihin nan? Okay, kung titingnan po natin itong Deuteronomy chapter 8 verse 2. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years. So mga kapatid, itong pong mga Israelites, pinangunahan, no? Nasa unahan nila ang Panginoon, no? Ano ba ang trabaho ng nasa unahan? Guide natin, ano? Siya yung susundan natin. Di ba? One time, nakipaglibing kami. At may sasakyan kami, kasunod namin yung sinusundan pala namin yung ililibing. Kaso, dun sa dinaanan nung sasakyan, maglilibing, ay matatraffic kami. Kaya hindi kami sumunod. Kumanan kami. Umiba kami ng daan. Ang nangyari, lahat ng nasa likod namin, sumunod sa amin. No? So mag-isa na lang yung anong tawag nga doon? Karo ba? Oh, mag-isa na lang siya. At lahat sila ay sumunod sa amin. No? Nagkamali sila. Kaya tumigil muna kami at sabi namin, hindi po dito yung tamang daan. Sumunod po kayo doon. Kaya ang gulo, ang traffic. So yun talaga mangyayari pag hindi ka sumunod or dumaan sa tamang daan. 'Di ba? Pagka yung pangunguna mo ay hindi tama. 'Di ba? Mga kapatid, sigurado na makakarating tayo sa dapat nating puntahan because our leader is God Himself. Okay? Itong mga ito, bakit sila 40 days ang mga Israelites? 40 years na nagpaikot-ikot sapagkat every time na sila'y sumusuway sa Panginoon, napapalayo sila ng napapalayo. Katulad din ang nangyari sa amin. Hindi kami sumunod sa tamang daan. Yun, ang tagal bago kami nakapunta dun sa sementeryo. Okay, kasi akala namin, shortcut yung dadaanan namin. Pero dahil sumunod silang lahat, naging long cut. No? So dito po mga kapatid, the Lord will lead us. Sa mga pagpapasya, mahihirap na pagpapasyang gagawin natin mga kapatid, let us ask the Lord. Because He will lead us. Papangunahan niya po tayo. No? Ituturo niya sa atin kung saan tayo dapat dumaan. And then, nung sinabi din dito na He will lead us and guide us, hindi lamang siya papangunahan tayo, kundi sasabayan niya tayo. Diyos lang po pwedeng gumawa nun. Siya nangunguna at saka kasabay. Kasi minsan, kahit na, katulad nga ng nangyari sa amin, kahit na alam namin kung saan ang daan, no? At yung aming sinusundan ay papunta doon sa tamang daan na pupuntahan namin, kumanan pa kami, umiba pa kami. Ang maganda, pagka meron kang katabi, no? Nasa katabi, pagka ikaw ay may pupuntahan, sasabihin niya, oops, mali yung daan mo. Dito ka dapat. Kasi yung nasa unahan, possible na hindi ka niya makita kung sumusunod ka pa o hindi. Ang function ng guide, siya yung magpapaalala sa'yo, oops, mali yung dinadaanan mo, bumalik ka. So, ganun po ang gagawin sa atin ng Panginoon. No?
He will not just lead us, but He will guide us. No? He will remind us na nagkamali ka na ng daan, bumalik ka sa tamang daan. Okay? And then, sabi po ng Psalm 32 verse 8, basahin nga po natin. Ready? Begin. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Okay? Mga kapatid, tandaan ninyo sa atin pong mga pinagdadaanan sa buhay na ito. Tandaan nyo ito. Hindi kayo nag-iisa. Kahit na yung mga mahal natin sa buhay, parang tayo ay iniwanan na, no? Hindi natin maasahan, no? Na kailangan din nating unawain sapagkat marahil sila lang siguro ay may mga pinagdadaanan. Pero one thing is sure, sabi ng Panginoon, I will instruct you, I will teach you, I will counsel you with my loving eye on you. No? Hindi sa telepono katatawagan ng Panginoon. No? Kundi talagang nakatutok siya. Kita niya yung bawat step na gagawin mo sa buhay mo. Bawat mali na gagawin mo, kita niya rin. At ready siya na ayusin. Ang sabi pa dito sa Isaiah chapter 30 verse 21, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Bino mo yun, no? Sabi niya kay Isaiah, no? Kung ikaw nga ay mag-turn ka sa kanan o sa kaliwa, meron kang maririnig na boses. No? No? Yan ang daanan mo. Huwag yan. No? Dito ka dumaan. Ito po ay pangako ng Panginoon sa ating lahat. That God will lead us and guide us. Bakit lovingly? Alam niyo po, ayokong magturo ng, sabi ko nga sa wife ko, ayokong magturo na mag-drive sa kamag-anak. Alam niyo kung bakit? Mag-aaway kayo. Mag-aaway kayo pagka tinuruan niyo yung kamag-anak. For example, si Jed, gusto niya mag-aral mag-drive. Papa-enrollen ko na lang siya sa driving school kaysa ako. Kasi, baka mag-away lang kami o kaya uminit lang ang ulo ko, uminit lang ulo niya. Hindi ko malimutan yung experience ng ate ko sa kanyang asawa. Nag-aral silang mag-drive, tinuruan siya ng asawa niya, hindi sila magkasundo, nagsigawan sila. At sabi ng ate ko, ikaw na lang mag-drive, ayoko nang mag-aral mag-drive forever. Nag-away sila. Pero salamat naman sa Panginoon dahil natuto naman yung ate ko na mag-drive. Pero alam mo yun, pagka yung kamag-anak mo o mahal mo sa buhay ang magtuturo sa iyo, sometimes kahit mahal mo, it's not lovingly. Kaya nyo? Parang bahala ka, tigas ng ulo mo. No? Naalala ko yung asawa ko pagka hindi ako kumakain ng tama, tigas-tigas ng ulo mo. Bahala ka. Ganun. Pero ang Panginoon, hindi niya tayo gaganunin. Hindi niya sasabihin na, ay, ang tigas ng ulo mo, Eleno, ha? Bahala ka sa buhay mo. Hindi. God will lead us and guide us lovingly. Anong ibig sabihin nun? He will be patient. Ano? He will be enduring. No? Pagtsatsagaan niya talaga tayo. Pagtsatsagaan ka niya hanggang sa matuto ka. Kasi pagka yung sa driving school ka nagpaturo sa driving, napansin ko lang, pasensoso yung mga driver. Kasi nag-aral ako sa driving school eh. Sabi niya sa akin, oh sir, pepreno na tayo. O di ba? Pepreno na tayo, slow down na. O sir, bumibilis ka yata. Di ba ganun ang boses nila. Subukan nyo na mag-driving school. Sanay na sanay sila dun eh. That's how God will guide and lead us lovingly. That's why, mga kapatid, ngayon pong umaga, we need to worship our God. Ano po? Ngayong umaga sa i-close, sana ganito po ang maging reaction natin. Ngayon na ang Panginoon natin, no? He is a powerful, no? He is praiseworthy. And He performs miracle after miracle. No?
Maraming ginagawa ang Diyos sa atin, and God is willing to help us, no? He is willing to guide us sa ating pong journey sa buhay na ito. Yes, mga kapatid, meron pong destination na tayo ay dapat puntahan, maabot. And thank God because God will lead us and guide us. Kaya nawa maging reaction natin na ito. Nasabi sa Psalm 42 verses 1 and 2. Basahin niya po natin. Ready? Begin. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Katulad daw ng isang usa na nauuhaw sa tubig. Kasi ang usa, takbo ng takbo yan eh. No? Kaya yan ay laging uhaw, laging naghahanap yan ng tubig. Na-experience yun ba yun? Uhaw na uhaw kayo, tapos biglang uminom kayo ng malamig na tubig. Ang sarap. Diba? Mga kapatid, ngayong umaga, ang Diyos po natin ay isa. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang Diyos natin ay may gagawin sa buhay po natin. Nawa katulad po ng writer ng Psalm na ito, katulad ng isang usa, mauhaw tayo, nakilalanin, no, alamin ang ating pong Panginoon. Nawa, katulad po ng sinabi dito, when can I go and meet with God? Sana yun po ang lagi nating iniisip. No? Kailan kaya, paano kaya mamimit ang Panginoon? Ang atin pong pagtipon-tipon dito ay isang paraan para atin pong mamit ang Panginoon, not physically, sapagkat ang sabi ng Bible, pag namit mo ang Diyos, physically, mamamatay ka. No? But in faith, mga kapatid, God is with us. No? Ang Panginoon ay nakikipag-fellowship sa atin. At ngayong umagang ito, I'm very sure God is talking to each one of us. Thank God because we have this kind of God na atin pong sinasamba. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang inyong salita ay makapangyarihan. Salamat po sapagkat ang salita mo ang kailangan ng amin pong espiritu at kaluluwa ngayon pong umagang ito. Panginoon, salamat po. Hindi mo pinagkait ang inyong kapangyarihan, ang inyong pong presensya, ang inyong pong pangunguna sa bawat isa sa amin. Kaya, ang dalangin ko po ngayong umagang ito, kung may isa o dalawa sa kalagitnaan namin, ang hindi pa niya sinusuko ang buhay sa inyo, kausapin mo po, katukin mo ang kanyang puso. Sapagkat napakalaking pakinabang sa amin kung kami ay may malalim na relationship sa amin pong Panginoon. Kung ang Panginoon ang aming tagapagligtas. Kung ang Panginoon ang nangunguna at gumagabay sa aming landas. Panginoon, nawa ang inyong salita ay mamunga ng marami sa amin pong buhay. Salamat po, Panginoon. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor Leno, sa mensahe ng Panginoon na tunay nga po na sa ating Diyos makapangyarihan ay dapat po natin ginawa. Hinihiling ko ang bawat isa na tayo po'y magsitayo at sama-sama po natin awitan ng ating Panginoon. O Lord our God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made.
We